kasi schematic yung ganitong behavior, not gonna lie. Pero I do have something na send ko na nakita ko sa Facebook a while ago. Ibig sabihin, wala silang dokumento na ano, na invalid ang Novus Ordo. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Car back, saw Simbahan. Kung walang dokumento, claim lang, di totoo yan. Pangalawa, kung sasabihin nila ngayon na mali ang Novus Ordo, 3 sa mga confirmed na Eucharistic miracle nangyari sa Novus Ordo. Ngayon, Mhm. kung 3 sa mga confirmed, approved na Eucharistic miracle nangyari sa Novus Ordo, ba't nangyari yun kung invalido? Hindi ko gets kasi all they do is just to promote yung Yan na nga, tradition. may tinanong kasi ako dati is, traditionalist, SSPX, tinanong ko siya na kung invalid ang Novus Ordo, ang tanong, bakit nagkaroon ng 3 approved na Eucharistic miracle sa Novus Ordo? Yung nangyari sa Buenos Aires, Argentina. Mhm. Yon. Ano yon? Novus Ordo yon. Yung Mhm. nangyari sa Sokolka, Poland. Mhm. Novus Ordo rin yon. Mhm. Yung, saan ba yung isa nangyari? Mhm. Meron pa isa nangyari, Novus Ordo pa rin yon. Isa lang Mhm. yata yung sa Latin Mass, yung sa Lanciano, Italy. Latin Mass yon. Yun lang Mhm. mag-isa, ang alam ko. Pero sa Novus Oo. Ordo, maraming Eucharistic miracle nangyari. At take note, meron siyang link doon sa unang Eucharistic miracle. Ooh, Oh. interesting. So, ang tanong ko sa kanila na hindi nila masagot, kung talagang invalido yan, nasaan ang Catholic official document na hawak mo na invalido ang Novus Ordo? Walang may pakita. Pangalawa, bakit may 3 approved na Eucharistic miracle na nangyari sa Novus Ordo, ngayong sa traditional Latin Mass, isa lang naman yung Lanciano, Italy? Meron bang ibang, bakit siya invalido may nangyari 3 approved na Eucharistic miracle dyan? Hindi masagot yan ng mga traditionalist. Mm. Yun. I do send something sa WhatsApp. Screenshot yan sa Facebook. Screenshot sa Facebook, sinend mo Yeah. sa WhatsApp. Mhm. Mhm. Okay, tingnan natin yung WhatsApp natin. Ito, so, buksan ko muna. Okay, wait lang ha. Mhm. WhatsApp. Meron ba akong WhatsApp dito? Wala akong WhatsApp, so i-download ko na lang ito. I-download para mabuksan natin. Mhm. Okay. Okay, So, I was wondering how isa lang ang miracle ang traditional Latin Mass after all those like years, like kasi Novus Lanciano, Ordo Italy appeared lang. sa Vatican II. Lanciano, Italy lang. Ah, akala ko kasi Lanciano, Italy yeah. lang. Ito, basahin natin ha. Mhm. Tingnan natin ito. Mhm. Itong post na ito ay galing kay reference. Saan yung ano ko dito? Yung aking ito, reference pala. So, reference, marami palang nakabukas na picture kaya pwede ko agad makita. Ito.
Sabi dito ni... iyak na naman. Wait lang ha, kay si Sainara dito, oh. Okay, if anyone says that the ceremonies, vestments, and outward signs which the Catholic Church uses in the celebration of masses are incentives to impiety rather than stimulants to piety, let him be anathema. Okay? Session. Wait lang muna. Tanungin nga natin ito. Ito muna, screenshot ko muna ito ha. Para makuha natin yung dokumento. Okay. Screenshot ko muna siya. Tanong ko muna kay ChatGPT. Mhm. Ayan. ChatGPT naman try use Dola. Dito na nga ako kay Magisterium AI. Magisterium AI. Wait lang ha. Kaya ba siyang mag-insert ng picture? Hindi niya kaya mag-insert ng picture. So dito ako kay ChatGPT. Okay. Mhm. Sa nakalagay ba dito bawal at invalido ang Novus Ordo? I-add ko yung picture, yung screenshot na picture Mhm. para Out of context siya dyan kasi 1545 hindi pa naman dyan aplikado sa Novus Ordo kasi hindi pa naman nag-uumpisa dyan ang Second Vatican. So yung kinukuha niya na ano ba dyan doon, kinukuha niya na panahon, Vatican I pa lang. Wala pang umiiral na Vatican II. So hindi talaga pa pwede maano yung sa Vatican II dyan kasi wala pa yan eh. Wala pang Okay. Vatican II dyan. Out of context naman siya sa panahon. talagang out of context, Brother John Ray, kasi tinanong ko ito kay ChatGPT, batay ito sa picture na sinenya. Iparating mo to sa nag-post, Kodjo. Mhm. Sabi ganito, if anyone says that the ceremonies, vestments, and outward signs which the Catholic Church uses in the celebration of masses are incentives to impiety rather than stimulants to piety, let him be anathema. Oh, sa nakalagay ba dito? Hello, ayan. Sa nakalagay ba dito, bawal ba at invalido ang Novus Ordo? Maikli at diretsahan, hindi. Walang sinasabi dyan na bawal o invalido ang Novus Ordo. Paliwanag natin ng malinaw ayon sa tamang Catholic context. Ano talaga ang sinasabi sa Canon 7, Session 22 ng Council of Trent? Ang tinutuligsa ng kanon ay ang ideya na ang mga seremonya, kasuotan at panlabas na tanda ng misa ay naguudyok sa kasamaan sa halip na kabanalan. Ibig sabihin yun palang ang bawal, pero yung nag-uudyok ng kasamaan. Yung Novus Ordo, wala namang inuudyok ng kasamaan. Ibig sabihin, ipinagtatanggol ng trend na ang mga ritual at seremonya ng misa ay mabuti at nakakatulong sa pananampalataya. Hindi nito sinasabi na iisa lang ang formang liturhikal na pinapayagan magpakailanman. Bakit hindi tinatamaan ang Novus Ordo? Ang trend ay dogmatic sa sakripisyo ng misa, hindi sa eksaktong anyo ng ritual. Pangalawa, ang anyo ng liturhiya ay saklaw ng otoridad ng simbahan, lalo na ng Papa. Pangatlo, ang Novus Ordo ay may valid matter, yung tinapay at alak. Mhm. Mayroon siyang valid form, yung salita ng konsekrasyon. May valid minister siya, yung ordinadong pare. At may intention ng simbahan. Kaya valid at licit ang Novus Ordo. Ano ang let him be anathema dito? Hindi ito tumutukoy sa pagbabago ng wika. Tandaan ninyo, ang orihinal na misa hindi wikang Latin. What? It's not Latin. Hindi Latin, Aramaico ang wika ni na Jesus. Nung sila ay nag-celebrate ng banal na hapunan, hindi sila gumagamit ng wikang Latin.
Ang ginagamit nila yung kanilang mother tongue. Ano yung kanilang mother tongue? Ang Aramaic. mother tongue nila yung Aramaico, hindi Latin. So hindi issue ang pagbabago ng wika. Next, pagbabago ng hindi ito tumutukoy sa pagbabago ng ayos ng ritual. Hindi. Bagong formang liturhikal, kundi sa paniniwala na masama o laban sa kabanalan ang mga seremonya ng misa. Kung yon ang paniniwala ng isang tao, yan ang kinokondena ng Trent. Ibig sabihin, kung yan ang paniniwala ng mga traditionalist na yan, ang Latin be anathema dyan, yung pagbabago ng wika, pagbabago ng ayos ng ritual, o bagong formang liturhikal, kung yan ang paniniwala nila ng mga traditionalist sa Latin be anathema, ibig sabihin, yan ang kinokondena ng Trento. Yan ang kinokondena ng Trento. Buod, hindi sinasabi ng Trent na bawal ang Novus Ordo. Hindi nito dinideklarang invalido ang Novus Ordo. Pinagtitibay ng Trento na ang misa kasama mga ritual nito ay banal. May kapangyarihan ang simbahan na mag-ayos ng liturhiya sa iba't ibang panahon. Kaya mga traditionalist, magsitahimik na kayo. Ano bang purpose ng Novus Ordo? Let me ask. Ang Is it purpose ng Novus Ordo para mas lalong lumawak ang mga mananampalataya. Halimbawa, nakapasok ka na ba sa misa ng traditionalist? Napasok mo na ba? Latin, Hindi wala. pa. Not yet. I didn't experience that. Hindi pa. Latin. SSPX. Nalasan mo sa SPX. Wala pa. Not yet. Hindi rin. Naalala ko dati, way back 2014, 2015, merong isang member ng Catholic Faith Defender sa Tagbilaran City na ang pangalan ay Joseph Celos. Minsan, inimbitahan niya ako na sumama sa kanilang simbahan para umaten ng misa. Sabi, hindi niya sinabi sa akin sa SSPX niya ako dadalhin. Ang sabi niya lang sa akin, samahan mo ko, libre kita snacks pagkatapos. Dahil sa ang kanyang pinangako libre snacks, ako naman dahil payat na payat ako ng panahong yun, syempre sasama ako. Sobrang payat ko ng panahong yun. Para akong kasing payat ni Jared ng panahong yun. O di kaya mas payat ako kay Jared ng panahong yun. Ang nangyari, sumama ako. Pagpasok ko doon sa loob, wala akong idea na SSPX pala yun. Wala akong idea. Ang nakita ko lang, para akong nasa panahon ni Jose Rizal. Char. Yung uniforme ng pare, napakalaki ng cross sa likod. Look, katulad doon sa pelikulang Jose Rizal. Tapos yung mga babae, lahat may belo. Walang babae nagsimba na walang belo. Lahat nakabelo. It gives me like Maria Clara at Ibarra vibe. Parang panahon ni Maria Clara at Ibarra nung panahong yun. So, kaso, dahil may dala-dala akong cellphone, naghanap ako kung saan yung malapit ang outlet. At ang malapit na outlet, nandito, wait lang update niyo ako pag nandiyan na si Father Darwin, ha? Yeah. Update niyo ako pag nandiyan na si Father Darwin. Okay. Ngayon, ang nangyari, dito sa bandang kanan, may outlet. Sabi ko kay Joseph Celos, ito lang muna ako bro kasi may outlet, makapag-charge ako cellphone. Doon ka na lang bro, doon ka na lang. Nauna si Joseph Celos. Ngayon, pagdating ng misa, kantahan na yung wala ko idea ng SSPX ng kantahan na sila. Yung mga choir, may lyrics na dala-dala. Kasi Latin yung kinakantay, Latin. May lyrics na dala-dala. Tapos, tinignan ko si Joseph Celos, yung kanyang bibig, kumikibot-kibot, di naman tugma sa kinakanta. Yung kanyang bibig, kumikibot-kibot, di naman tugma sa kinakanta, kaya inobserbahan ko lang siya. Pero sa homily, Tagalog, kasi Tagalog yung yung pare. Natapos yung misa, ganun pa rin. Paglabas namin, sinabi ko sa kanya, Bro Joseph, paliwanag mo nga sa akin yung nangyari sa misa kanina.
Wala akong naintindihan eh. Sabi sa akin ni Joseph Celos, huwag ka na magtanong dyan. Pati yung tatanong, hindi ko naintindihan. Sabihin sa akin, ano yung sinasabi dun sa kanta? Ano yung pasimula? Ang dami may kinanta, hindi ko maintindihan eh. Ang naintindihan ko lang yung humili. Paliwanag mo nga sa akin, ikaw yung nag-imbita sa akin. Sabi niya, huwag ka nang tanong dyan. Kumain ka na lang. O hindi pwede yan. Wala akong naintindihan. Ano yung paintindi mo sa akin? Hindi ko alam si SPX pala pinadalhan niya sa akin. Ano bang klaseng misa yun? Sabi niya, ay si SPX yun? Ay si SPX? Ano yung SPX? Wala ko alam sa SPX. Ano yung SPX? Siya, ito yung original na na wika sa pagsimba. Original na wika? Eh di paliwanag mo sa akin, wala ko naintindihan. Sabi naman niya, huwag ka na nga magtanong. Tanong po tayo po, tanong eh. Sabi ko, ibig mo bang sabihin, hindi mo rin naintindihan yung minisa kanina? Yung ba yung sabihin, hindi mo rin naintindihan? Ako, naintindihan ko yung humili. Tagalog eh. Ikaw, naintindihan mo yung humili. Hindi rin makasagot. This is like watching anime without a Oh. subtitle. Hindi rin siya makasagot. Tinanong ko siya, naintindihan mo yung humili? Sabi niya, Tagalog eh. Ako, naintindihan ko yung humili. Ikaw, di mo naintindihan. Yung mga kinanta yung mga oras, yung mga unang mga pinagsasabi doon, naintindihan mo yon? Hindi. Eh, paano ngayon yan? Sa aming simbahan, Joseph, sama ka. Simula pa ng una, pagpasok mo, pagtunog ng kampana, pagtunog ng mga bell, papasok na yung mga sakristan, kasama yung pari na kalinya, lahat hanggang sa katapusan, maiintindihan mo at makakasabay ka. Kanina, yung bibig mo kibot ng kibot, wala, hindi naman tugma sa kinakanta. Sabi ko sa kanya, ang sabi niya, ay, ayoko dyan, invalido yan. Ano yung invalido? Kung saan naiintindihan ng buong misa, invalido? Ano klaseng utak yan? Sabi ko kay Joseph Celos. Kaya simula noon, hindi na ako sumama sa kanya pag magsimba na siya. Sabi niya, Jando, next week, Jando, sama ulit tayo. Mahimik ka. Wala, di mo kayo paliwanag yung misa. Sabi ko sa kanya, ano Silvi, tinanong kita anong mga pinagsasabi. Hindi ko maintindihan, Latin eh. Paliwanag mo sa akin, ikaw nag-imbita sa akin. Hindi rin niya may paliwanag. Mm. Paano ngayon yan? Buong misa, hindi mo, pati pa naman humili, hindi mo maintindihan yung humili. Eh, humili Tagalog. Yung maintindihan. Yung mga nasasabi, Latin, hindi mo rin maintindihan. So, anong maintindihan mo sa misa noong nakaraang linggo? Hindi nakasagot si Joseph Celos. Oh. So, inibig ko, that's the point. May mga pagkakataon na nakakabangayan ko yung mga kapwa ko sa FD sa Tagbilaran eh, kasi imbitahan nyo yung mga kaibigan nyo na umaten ng Latin Mass. Sabi ko, bro, meron kaming misa dito, bro, na hindi na namin kailangan pumunta doon sa Latin Mass. Siguro, pag may Katoliko na napadpad doon, tapos nagsimula na yung misa, pwede silang pumasok. Pero yung nandito kami sa aming simbahan, iimbitahan mo kami dyan sa simbahan na Latin Mass. Dito na lang kami kasi maintindihan namin. Mhm. Sa iba naman sa akin, mali daw yung yung ginagawa gaya na lang halimbawa, yung pagtanggap ng ostia gamit yung kamay. Bawal daw yon. Pero tandaan niyo, yung mismong simbahan, hindi siya SSPX ha, talagang Catholic Church siya, pero nagkakandak ng Latin Mass. Yung mismong simbahang yon sa Tagbilaran, nung dumating ang pandemic, lahat tumanggap sa kamay. O akala ko ba bawal? What? Bakit? Lahat sila tumanggap sa kamay. Nandoon kami. Si Padre Darwin nagmisa noon eh. Yun ang first time Padre Darwin nagmisa ng Latin Mass. Sabi ng mga traditionalist, ayan, Padre Darwin, nagising na rin yung ano niya. Nagising na rin siya sa Latin Mass. O, ito lang yung pasimula. Hayaan nyo, dumating yung araw, hindi na magmimisa ng Novus Ordo yan. Sabi ko naman, ano ba naman to? Pero, yun lang ang misa ni Padre Darwin na Latin, yun lang naman, bukod tangi lang yun. Yung nandoon kami, nakalive ako noon eh. Nandoon kami. Oh. So, ang kanyang instructor ay si Father Joseph Skilton, yung kanyang instructor doon sa ano niya. Kaya yun, sinabi ko kay sa mga traditionalist diyan, huwag masyadong sirado utak.
May dalawang form. May ordinary form, may extraordinary form. Ang Latin Mass ang extraordinary form. Kung ang Latin Mass ang extraordinary form, ano ang ordinary form? Oh, 'di ba? At saka meron akong dokumento, both Latin Mass at Novus Ordo are equally valid. Samantalang sila, wala silang may pakita na ang Novus Ordo is invalid. Actually, ito pinakita mo sa akin, unang linya pa lang, bagsak na eh. Oh. Kaya, Yeah. sabi ni Brother Junre, they're taking it out of context. Ibig sabihin, mali. So, it's kind of outdated, right? Outdated na Ay, yun. hindi mo sa outdated kasi lumabas yan, wala pa namang Novus Ordo. So, hindi siya tutugma sa Novus Ordo. Mhm. Pero I have pero ang question ko kay Brother Junri, bakit yung traditional Latin Mass na suppress na? Is there like an answer for Not that? suppress. Si Pope Pope Francis ang ibinaba niya na utos restricted, hindi suppress. Ni-restrict 'yon because nga sa reason na ayaw talaga makipag-isa ng mga SSPX na Okay. Catholic, no? Mhm. Talagang pilit nilang nilalabanan ang Novus Ordo. Kaya ginawa ni Pope Francis para mapilitan sila na makipagkaisa, ni-restrict ang Tridentine Latin Mass. Restriction meaning nilimitahan. So ngayon magdidepende na sa obispo ng isang lugar, ng isang diocese kung papayagan ang Tridentine Latin Mass. So hindi na siya open sa lahat ng diocesan, depende na lang sa obispo. Kasi para nga sila mapilitan na talaga makipag-isa. Kasi binigyan na sila ng Sister Kodjo, binigyan na sila ng ng simbahan na para hindi pa rin sila totally mawala sa piling ng simbahan. Binigyan sila ng kung sa baga karapatan na makapagdaos pa rin ng mass, no? Through Tridentine. Sila na ang binigyan ng pabor ng simbahan, patuloy pa rin nilang tinitira ang simbahan. So kung ikaw ang Santo Papa, ano gagawin mo sa mga anak mong ganyan, di ba? I think is it like considered to be ma-excommunicated ganun kasi schematic na sila eh. Yes, that is schematic na pamamaraan kasi sa teaching ng simbahan, no, ang lahat na hindi sumasang-ayon sa ibinaba ng pamunuan o ng Santo Papa o ng simbahan, automatic yon excommunicated. Mhm. So yung mga SSPX na yan, akala nila nasa tama pa rin silang way, no? Akala nila na sila ang ginaguide ng Holy Spirit. Para bang kinukorek nila ang simbahan na akala mo naman sila yung ginamit ng Holy Spirit. Na hindi nila namamalayan, dahan-dahan silang nilalaglag ng diablo sa impyerno niya, ng ginagawa nila. Ooh, yeah, that's kind of true. Kasi kasi kung babalikan mo Sister Kodjo, ang ng ating Panginoong Jesucristo, ang kaniyang instruction sa simbahan, no? Instruction niya sa simbahan, una, sasamahan niya ang simbahan sa lahat ng panahon. So, there's no such time na nawala ang presensya ng Diyos sa simbahan. That is impossible. Kasi pangako ni Panginoong Jesucristo yan. Ang Panginoong Jesucristo, walang kasinungalingan sa Kanya. Sabi ni St. Peter, 1 Peter 2:22, walang anumang kasinungalingan ang lumabas sa bibig ni Panginoong Jesucristo. Nung pinangakuan niya ang simbahan na siya ay mamalagi sa simbahan hanggang sa huling panahon, totoo yan. So paano sasabihin nila na wala na ang Kristo sa Novus Ordo? Number 1 yan. Number 2, sino ba talaga ang teacher ng simbahan? O basahin natin si Panginoong Jesucristo pa rin. O John 14, 16, 17, 26. O, sino ba talaga ang teacher ng simbahan?
So, I can lahat memorize that verse though. lahat ng itinuturo ng simbahan, hindi yan galing lang sa mga obispo, Santo Papa. Galing yan mismo sa banal na espiritu. Dahil the teacher of the church is God Himself, the Holy Spirit. O basahin natin ha. John 14, 16, 17, 26. Dadalangin ako. Sa 15 natin umpisahan. Kung iniibig ninyo ako, ang salita dito ating Panginoon Jesucristo, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, ang pagtupad sa utos ay pag-ibig sa Diyos yan. Ito ang dapat maunawaan ng mga SSPX, no? Dadalangin ako sa Ama, sabi ni Panginoon Jesucristo, upang kayo'y bigyan niya ng isang patnubay. Ano nang ibibigay sa kanya, Sister Kodjo? Patnubay. Yeah, exactly. Patnubay. Na magiging kasama ninyo magpakailanman, hindi sa iilang panahon lang. Pag sinabing magpakailanman, forever, hindi. It's forever. It's forever. Okay, 17. Siya ang espiritu ng katotohanan. So ito yung ipapadala ng Ama, ang espiritu ng katotohanan na patnubay ng simbahan forever. Na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo, siya ay mananatili sa inyo. Saan mananatili? Sa Us. simbahan. Mhm. Kasi ang Espiritu Santo pwedeng mawala sa atin, pero sa simbahan hindi. Ang kausap niya dito simbahan, okay? Oh, sorry. Kailangan context tayo sa context. 26, anong gagawin ng Espiritu Santo na ipapangako, pinangako ni Panginoong Kristo na ipapadala ng Ama upang patnubay? Anong gagawin ng Espiritu Santo? Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo. Anong gawain ng Espiritu Santo sa simbahan, sister? Magtuturo. Yeah. Magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay, ha? Kasali dyan ang lubos ordo. At magpapaalala sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Yan ang gawain ng Espiritu Santo. Tagapagturo ng simbahan, tagagabay ng simbahan, pagpapaalala ng simbahan. Ba't nila sasabihin ngayon na mali ang turo ng lubos ordo? So, ibig ba sabihin, lahat ng pangako ni Kristo sa kanyang simbahan, paltos, lahat ng pangako ni Panginoong Kristo sa kanyang simbahan, kasinungalingan, sister? Imposible yun. Bakit ba? Ano bang sinabi ni Apostle Peter? O basahin ang sinabi ni Apostle Peter, ha? 1 Peter 2:22. Pinapatangan nilang sinungaling ang Panginoong Kristo niyan. Sabi ni Pedro, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsisinungaling kailanman. There's no such lies coming out from the mouth of Christ. Tapos sasabihin nila na ang turo ng simbahan ngayon, kabawastugan na. Ang turo ng simbahan ngayon, kamalian na. Ang una nila pinaratangan na nagkamali si Kristo, Sister Kodjo. Mhm. Like, who are they? Yan ang biblical basis na hindi nila pwedeng sabihin mali ang turo ng simbahan ngayon. Dahil una, forever sasama ang Kristo sa simbahan. Forever magpapatnubay, magtuturo ang banal na espiritu sa simbahan, magpapaalala sa simbahan. Yes, exactly. Yan ang gawain ng Diyos. Lahat ng sinasabi ng simbahan, hindi yan galing sa mga obispo o sa Santo Papa lang. Kaakibat nila yan ang Diyos, sister. Mhm. That's true. Yes. Who are they? Like, who are they to like yun, to teach the na mali ang simbahan? Like, who are they? That is why sa panahon ni Pope Francis, no, sa kanyang motu proprio, ibinaba niya na i-restrict ang pagdadaos ng Tridentine Latin Mass. Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, binigyan na sila ng pabor na magdaos pa rin. No? Kahit na utak protestante na sila, galaw protestante na sila, binigyan pa rin sila ng ng simbahan, ng paraan or ways nila para makapagdaos pa rin sila ng misa. Kasi kahit na labag na sa simbahan ang kanilang mga gawain, kinikilala pa rin na valid ang kanilang misa kasi still a mass. It's a Catholic mass pa rin, but illicit na. Yun kasi ang pinagkaiba doon. No, valid but illicit. Kung sabaga illegal na ang kanilang ginagawa. Valido pero illegal. Oh, yan ang language ng simbahan sa misa nila. Kaya para maano sila Madisiplina? disiplina, ma-awake, ni-restrict sila ni God ng Santo Papa, ng ating simbahan. Ni-restrict sila
Para no choice na sila. Makiisa sila sa atin. Pero ano ginagawa? Si Sinyo pa, anong sinabi ni Sinyo? RG Sino? Anong sinabi niya? Mag-grocery na lang, wag nang magmisa. What? Yes! Kaya nga grabe ka, heretiko ang mga SSPX. Sipin nyo yan. Mag-grocery na lang daw, wag nang magmisa. Yang turo ng simbahan, the highest form. The highest form of worship is mass. Mhm. No? Sikandari lang yung grocery na yan. Sikandari Pero, na yan. Yes, Junre, Brother Is that here? At pag hindi ka nakapagsimba, mortal Impyerno sin. ka. There, Impyerno. Isang Is here, linggo lang. Isang linggo na hindi ka nakapagsimba, tapos namatay ka kaagad. Sorry, kasi sa teaching ng simbahan natin, CCC 1035 to 1035 to 10:35 lang, 10:35. o 1035 lang, no? Immediately, pag namatay ka, sunog ang iyong kaluluwa sa impyerno pag mayroon kang mortal sin. Sipin yan mga ISIS-PX, kung nakikinig kayo ngayon mga ISIS-PX, open your mind, open your heart, open your Legendary. obedience. Baka feeling niya magisterium siya. Kaya nga, no, tandaan natin ang isa sa principle, no, biblical principle na turo ng Diyos sa Bible, no? Makinig kayo mga SSPX, kung talagang nag-aaral kayo ng Biblia. Biblical principle po ito, lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayon. Obedience is better than sacrifice. Turo yan ng Bible. 1 Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. So, your sacrifice is nothing without your obedience. Pero Junre, Nag-obey sa church eh. Yes, Brother John Doe. andyan na plus Brother Darwin. Ayun, dyan pa si Brother David. we can continue it later though. Yes, yes.